O mga kababayan, di ba nabalitaan nyo na nagpunta si Aimee Mangga doon sa Netherlands ngayon mga kababayan para di umano bisitahin si Tatay Digong. Wala namang masama dito mga kababayan, pero mukhang hindi ito bumenta sa nakababatang kapatid ni Tatay Digong na si Bong Duterte mga kababayan. Nasa oras daw na kanya itong makikita si Super Ate doon sa The Hague, Netherlands, ay tatanungin niya daw ito, ngayong nakita mo na ang sitwasyon ng kuya ko na si Rodrigo Duterte, anong mararamdaman mo kung ang nakakulong dito ay ang kapatid mong si Bongbong Marcos? Sabay walkout mga kababayan ni Bong Duterte sa interview. Panoorin niyo po ha. Mga kapuso, muli pong nagpunta sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero at least mga kababayan, ngayon, nagagamit pa rin ng mga Duterte si Mangga. Ang mga Duterte na naman mga kababayan, ang gagamit dito kay Aimee ngayon. Di ba ginamit ni Aimee si VP Sara sa eleksyon? Ngayon mga kababayan, panahon na para magbayad kay Aimee. Pero wag naman sana mga kababayan na sa 2028. Baka siya ang kukunin na Vice President ni Sara Duterte. Wag naman po, sana Inday. Inday, please. Manganganib ka niyan, VP Sara, kung siya ang kukunin mong Vice President sa 2028. Kasama ni Vice President Duterte, si Senadora Aimee Marcos na isa sa tatayong senator judges sa kanyang impeachment trial. Ayon sa Office of the Vice President, nakaschedule ang bise na makipagkita sa kanyang ama ngayong araw, gayon din sa Lunes at Martes. Pero, di ba sinali siya mga kababayan? Careful ka rin dyan, VP Inday Sara Duterte, dahil alam nyo na ang galawan ng mga kalaban. Etong mga makakaliwa mga kababayan na nasa likod niyang pagsasampa ng crimes against humanity sa mga Duterte. Sinali si VP Inday Pati si Bato mga kababayan, di ba suspect? Suspect ba ang tawag doon? O kabilang siya sa persons of interest? Baka! Damputin kayo dyan, wag naman sana. Sa pagdiriwang naman ng kaarawan ng bise bukas May 31, makikisa siya sa pagtitipon ng Filipino community sa harap ng International Criminal Court. Inaasahang babalik si Vice President Duterte sa Pilipinas sa June 4, isang linggo bago ang schedule ng pagbasa ng impeachment charges laban sa kanya. Mula Senado hanggang The Hague, Netherlands. The Hague! Nakita ng suporta si Senador Aimee Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano? Tingnan natin mga kababayan, di ba? Andun si Aimee Marcos at andun din si Maharlika. Tingnan natin kung anong mangyayari mga kababayan. Magpapansinan ba sila? Nasa kamay pa rin ng ICC dahil sa crimes against humanity. Etong mga animal na mga media mga kababayan, sa lahat ng kanilang balita mga kababayan, talagang idudugtong nila ha. Si Duterte na kinasuhan ng crimes against humanity. Kahit pa yung mga kababayan yung ibang mga topic, pagkapanalo ni Tatay Digong sa Davao, talagang idunudugtong ng mga mainstream media mga kababayan na si Duterte ngayon na nakakulong doon sa The Hague na kinasuhan ng crimes against humanity. Ang mga animal, ang tawag dyan mga kababayan, media manipulation. Kasama yan sa kanilang script. Kaso, panoorin natin ang agenda report ni Hannity. As if naman, hindi alam ng tao nung kinaso ng mga makakaliwang grupo kay Tatay Digong. Paulit-ulit nilang sinasabi yan mga kababayan. Yan ang taktika ng media. Nagtatanim ng intriga sa iyong utak. We will bring PRRD home. Yan ang pahayag ni Senator Aimee. Siguraduhin mo lang ha, we will bring PRRD home. Paano mo gagawin iyan? Mangga. Baka uuwi kang walang dala. Dapat bitbit mo na ha si PRRD. Siguro mga kababayan, titistigo ito. Okay lang, sige, go ahead Aimee. Kulang pa yan nakabayaran Aimee. Huwag mong sabihin utang na loob niyan sa'yo ha. Dahil unang-una, kayo ang nag-umpisa ng gulo. Dapat mong i-fix iyan. Kung mafi-fix pa mga kababayan. Sige, tumistigo ka doon sa ICC. Witness ng defense mga kababayan ni PRRD. At
At saka aminin mo ang mga kabalastugang ginawa ng kapatid mo dyan sa illegal na pagdukot o illegal na pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC. P. Marcos matapos makausap ang legal counsel ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Nasa Hague, Netherlands ngayon ang senadora kasama si Vice President Sara Duterte. Dikit ng dikit mga kababayan. Sara, wag kang makipagtandem sa'yo ha. Ngayon pa lang Sara, please. Nakikiusap kami, wag kang makipagtandem dyan sa 2028 ha. Baka another Duterte Marcos tandem mga kababayan, pero this time si Mangga na. Mananalo yan mga kababayan basta didikit sa mga Duterte, pero paano kung mauulit na naman ang kasaysayan? Mababaliktad na naman ang panahon. Aawayin ka na naman ng Marcos na iyan pagdating ng panahon at ipapa-impeach ka at tatanggalin ka sa pwesto dahil siya na ang Vice President. Wala na tayong tiwala mga kababayan eh. Tama na. Tama na ang mga Marcos. Nabigyan na natin ng second chance. Kaya VP Inday, wag naman sana. Anya, nakaka-relate siya sa pinagdadaanan ni Duterte at kaya raw siya naroon para umaksyon. Nakaka-relate? Giit niya, may Marcos na raw na natuto sa kasaysayan. Ikaw yon. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ng taong bayan? Adik ba ang kapatid mong si BBM? Yes or no? Pwede mong i-deny. Pero hindi dinideny mga kababayan. Oh, yan lang. Sagutin mo ng makatotohanan, Aimee. Adik ba ang kapatid mo? Dahil papaniwalaan ka eh. Pwede ka namang magsinungaling. Sige, hindi adik. Oh, sabay kindat tapos, sige, at least sinagot mo. Pero habang hindi mo yan sinasagot, Aimee, mananatili ang duda sa aming kaisipan. Ilang dekada pagkatapos ng EDSA Revolution, ayaw na niyang... Ang dami ng papeles mga kababayan, no? Sige ha, ipakita mo lahat yan sa ICC. Dapat ipanalo mo yung kaso. Pero, hindi pa rin ibig sabihin, Aimee, na magtitiwala na kami sa'yo. Nararapat lang na gawin mo iyan dahil una sa lahat kayo ang nag-umpisa ng gulo. Ulit ang nangyari sa kanyang ama. Una nang pinuri ni Attorney Nicholas Kaufman ng senadora nang pangunahan nito ang Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay FPRRD noong March 11. Tapos yung nirekomenda mong kakasuhan, bakit ni-retain ni BBM, pinag-resign na lahat ng mga kababayan? Lahat talaga ni-retain. Ang mga Rimulya, si Gibo, si Anyo. May dumagdag pang isa mga kababayan na promote pa yung si Turimao na si Diwatang Mukha. Lumabas doon ang mga argumentong wala dapat jurisdiction ng ICC. Ang argumentong katulad ng isrumite ni Kaufman sa korte. Sa May 31, ipagdiriwang ni VP Sara ang kanyang birthday sa labas ng ICC Detention Center kasama ang ilang mga taga-suporta. Wala pang kumpirmadong detalye kung sasama rito si Senator Aimee. Wag na Aimee. Manahimik ka na lang. Maraming mabubwisit, Aimee. Pero may panawagan ang kapatid. Eto, pati ang mga kababayan, no? Kapansin-pansin ang kanyang mga pahayag mga kababayan ha. Ang kapatid ni Tatay Digong ni FPRRD na si Bong Duterte sakaling magpang-abot sila ng presidential sister. Anong sasabihin mo, Bong? Nakita mo na ang sitwasyon. Nakita mo na kung ano ang sitwasyon. Pero how would you feel if si BBM nasa loob? Pero how would you feel kung si BBM ang nasa loob? Sagot, Aimee. Sagot. Oh, yan mga kababayan. Hindi ka welcome dyan, Aimee. Dahil unang-una, Marcos ka. Walang kapatawaran mga kababayan. Kawawa si Tatay Digong, napaka mga kababayan. Laki nang naitulong sa ating bansa. Pinatapon ni BBM. Si BBM ang may kasalanan nito mga kababayan. Hindi na yan, walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pinagkanulo siya ng Marcos mga kababayan. Tapos Marcos din ang magbida-bidahan dyan. Anong mapifeel mo, Aimee, kung si BBM ang nasa loob dyan? Yeah! Diba? Dapat sana mga kababayan managot ng mga Marcos sa dami ng kasalanan nila noon. Nag-i-enjoy pa sila mga kababayan sa sinasabing siguro ill-gotten wealth, unexplained wealth hanggang ngayon. So anong masasabi nyo dito? Post your comments below.